Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba ang synthesis at Bionhood. Una sa lahat, tatalakayin natin kung ano ang buod. Ang buod ay pinaikling bersyon ng isang teksto na naglalaman ng mahalagang ideya lamang. Maaaring buuin ng isang talata o higit pa o maging ng ilang pangungusap. Ang buod ay isang pinaikling bersyon ng isang teksto. Layunin nitong ipakita lamang ang pinakamahalagang impormasyon o ideya mula sa orihinal na akda. Hindi nito inuulit lahat ng detalye, kundi pinipili lang ang esensya. Maaari itong isulat sa isang talata, ilang pangungusap o higit pa depende sa haba ng orihinal na teksto. Ngayon, ating tatalakayin kung ano ang synthesis. Ang synthesis ay galing sa salitang Griego na synthetenai, na sa Ingles ang ibig sabihin put together or combine, ayon kay Harper 2016. Pagsasama-sama ng impormasyon mula sa iba't ibang sanggunian upang makabuo ng kabuuang pananaw. Mahalagang maibuod ang nilalaman ng binasang akda gamit ang sariling salita. Ang synthesis ay proseso ng pag-uugnay at pagsasama-sama ng impormasyon mula sa iba't ibang pinagkukunan. Hindi lang ito basta pagkuha ng datos, kailangan itong pag-isipan, pagdugtong-dugtungin, at ipaliwanag gamit ang sariling pananalita. Layunin nitong makabuo ng mas malawak at mas malalim na pag-unawa sa isang paksa. Synthesis o buod. Uri ng lagom na kalimitang ginagamit sa mga akdang nasa tekstong naratibo tulad ng kwento, salaysay, nobela, dula, parabola, talumpati at iba pang anyo ng panitikan. Resulta ng integrasyon, narinig, nabasa at kakayahang magamit ang matutunan. Ang synthesis o buod ay ginagamit lalo na sa mga akdang pampanitikan. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang kakayahang pagsamahin ang mga ideya mula sa binasa, narinig o napanood upang makabuo ng isang malinaw na kabuuan. Hindi lang ito pag-uulat, ito ay pagsasalin ng kaalaman sa sariling pananalita gamit ang sariling pag-unawa. At ngayon, dadako na naman tayo sa kalikasan o katangian ng synthesis. Una, maikli ngunit malinaw. Malikhain sa paraan ng pagpapahayag pero malinaw para madaling maintindihan. Ikalawa, objektibo o walang opinyon. Objektibo, ibig sabihin walang personal na opinyon o bias. Ikatlo, tumpak at tiyak. Tumpak at tiyak, hindi malabo o paligoy-ligoy. Pang-apat, tumatalakay lamang sa mahalagang ideya. Nakatuon lamang sa mahalagang ideya. Hindi lahat ng detalye ay kailangang isama. Pang-lima, organisado o may koneksyon ang mga ideya. Organisado, dapat may lohikal na daloy ang mga ideya. At ang panghuli, critical at analytical na pagsasama-sama ng impormasyon. Critical at analytical, nangangahulugang pinag-isipan at pinagdugtong-dugtong ang impormasyon mula sa iba't ibang sanggunian. Ngayon dadako na naman tayo sa uri o anyo ng synthesis. Una, deskriptibong synthesis, naglalarawan ng mga pangunahing ideya. Ang deskriptibong synthesis, layunin nitong ilarawan ang pangunahing ideya ng mga sanggunian sa objektibo at malinaw na paraan.
Deskriptibong synthesis ay ginagamit kapag nais ilarawan ang mga pangunahing ideya mula sa iba't ibang sanggunian. Hindi ito nagpapaliwanag kung paano nagkaugnay ang mga ideya, bagkus inilalarawan lang kung ano ang nilalaman ng bawat isa. Dapat itong gawin ng objektibo o walang opinyon at malinaw para maunawaan ng mambabasa. Narito ang halimbawa ng deskriptibong synthesis. At ang ikalawang uri o anyo ng synthesis ay explanatory synthesis. Nagpapaliwanag kung paano nagkaugnay-ugnay ang mga ideya. Ang explanatory synthesis ay mas malalim kaysa deskriptibo. Layunin nitong ipaliwanag kung paano nagkakaugnay ang mga ideya mula sa iba't ibang sanggunian. Hindi lang ito paglalarawan, ito ay pag-uugnay ng mga konsepto upang makabuo ng mas malawak na pag-unawa sa isang paksa. Narito ang halimbawa ng explanatory synthesis. At ang panghuling uri o anyo ng synthesis ay argumentatibong synthesis. May layuning mangumbinsi gamit ang iba't ibang sanggunian. Ang argumentatibong synthesis ay ginagamit kapag nais ipagtanggol o ipaliwanag ang sariling pananaw tungkol sa isang paksa. Hindi lang basta pagsasama ng impormasyon, kailangan itong gamitin bilang ebidensya upang makumbinsi ang mambabasa. Mahalaga rito ang lohikal na pangangatwiran at matibay na suporta mula sa mga sanggunian. At narito ang halimbawa ng argumentatibong synthesis. At ngayon, tutungo na naman tayo sa bahagi ng synthesis. Una, panimula, introduksyon sa paksa at mga sangguniang ginamit. Dito, ipinapakilala ang paksa at kung saan nanggaling ang impormasyon. Ikalawa, katawan, pinagsama-samang pangunahing punto ng mga sanggunian. Dito inilalahad ang mga mahahalagang ideya mula sa sanggunian at kung paano sila nauugnay. At ang panghuli ay wakas, kabuuang pagsusuri, pananaw o konklusyon sa synthesis. Dito ibinibigay ang buod ng pananaw ng manunulat kasama ang konklusyon batay sa mga datos. At ngayon, dadako tayo kung ano nga ba ang dapat tandaan sa pagsulat ng synthesis. Una, gumamit ng ikatlong panauhan sa pagsulat nito. Hindi tayo dapat gumamit ng unang panauhan, katulad ng ako, kami, kundi gumamit tayo ng ikatlong panauhan, katulad ng siya o sila. At ang ikalawang dapat tandaan sa pagsulat ng synthesis ay isulat ito batay sa tono ng pagkakasulat ng orihinal na sipi nito. Dapat tumugma ang tono sa orihinal na sipi. Kung formal, dapat formal din ang pagsulat. Ikatlo, kailangang mailahad o maisama na rito ang mga pangunahing tauhan, maging ang kanilang mga gampanin at mga suliraning kanilang kinakaharap. Kung ito ay mula sa isang naratibong akda, mahalagang banggitin ang mga tauhan, ang kanilang papel at ang mga problemang kinakaharap nila. At ang pang-apat na dapat tandaan sa pagsulat ng synthesis ay gumamit ng mga angkop na pang-ugnay sa paghabi ng mga pangyayari sa kwentong binubuo ng dalawa o higit pang talata. Pang-ugnay tulad ng samantala, bukod dito o sa kabilang banda ay mahalaga upang maging maayos ang daloy ng mga ideya sa bawat talata. Panglima, tiyaking wasto ang gramatika, pagbabaybay at mga bantas na ginamit sa pagsulat.
Ang wastong gramatika at bantas ay nagpapakita ng pagiging maingat at propesyonal sa pagsulat. Huwag kalimutang isulat ang sangguniang ginamit kung saan hinango o kinuha ang orihinal na sipi ng akda. Pagbanggit ng sanggunian ay mahalaga upang kilalanin ang pinagkunan ng impormasyon at maiwasan ang plagiarism. Narito ang mga hakbang sa pagsulat ng sentences. Una, basahin ang buong seleksyon o akda at unawaing mabuti hanggang makuha ang buong kaisipan o paksa ng diwa. Pag-unawa sa akda ang unang hakbang upang makuha ang kabuoang mensahe. Ang ikalawang hakbang sa pagsulat ng sentences ay suriin at hanapin ang pangunahing at di pangunahing kaisipan. Ang pagsusuri ay tumutulong upang matukoy kung alin ang mahalaga at dapat isama sa sentences. At ang ikatlong hakbang sa pagsulat ng sentences ay habang nagbabasa, magtala at kung maaari ay magbalangkas. Pagtatala at pagbabalangkas ay nakatutulong sa organisasyon ng ideya bago pa man isulat ang buod o sentences. Sa pagbubuod naman ng mga peksyon, tula, kanta at iba pa, maaaring gumawa muna ng story map o graphic organizer upang malinawan ang daloy ng pangyayari. Narito ang halimbawa ng graphic organizer. Ito ay isang graphic organizer na ginagamit sa pagbuo ng mga akdang peksyon tulad ng tula, kanta at kwento. Tagpuan at tauhan ang nagbibigay ng konteksto. Istorya ang kabuuang daloy ng pangyayari. Problema ang hamon o suliranin ng mga tauhan. Kalutasan ang solusyon o wakas ng kwento. Ang banghay ay balangkas ng isang kwento. Mula sa pamagat, ipinapakilala ang tema. Sa simula, inilalarawan ang tagpuan at ipinapakilala ang mga tauhan. Sa gitna, lumalabas ang problema o tunggalian ng siyang nagpapagalaw sa kwento. Sa wakas, makikita ang solusyon o resolusyon sa suliranin. Mahalaga ito sa pagbuo ng maayos at kapanapanabik na naratibo.